Maayong adlaw, panginabuhian nga makapanindot sa atong pagbatyag in demand sa Barangay Maa. Busa, laing batch ang atong napauman sa Beauty Care Skills Training. Sila nagikan sa Don Julian ug St. Michael Village nga interesadong mapaanindot ang atong pamati sa atong kaugalingon. Ano man ang mandato sa as worker sa government na i-promote gid namo ang mga programa sa government para sa katauhan, no? Congressman Carlo Nograles, salamat jud kaayo kay nagkandak siya galing na seminar dako kay tabang para po sa mukan. Ako nakita na ako nga kini gyud ang maayo para sa mga tao, no, nga makatabang gyud ni kay sa mo. Depende na lang na sa tao kung iya i-practice o dili. Magpadayon kung mag-alagad ka ninyo, kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak Care. Kalambuan, dalat na usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, dalat na. Davao Mindanao, mayang adlaw saldi chat inyo alagad sa kalambuan daratana. Kinisaban yung higalas kahanginan, Rafi Bermejo, Happy New Year to all. Ang kalambuan daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga butang ng sudon nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Welcome 2030 na. Og syempre atong kauban karon Assistant Majority Leader sa House of Representatives, First District Congressman Carlo Nograles, sir. Yes, mayong adlaw, Happy New Year kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug labi na kayong Zaldi na Happy New Year kayo ang iyahang t-shirt karon. Feel kayo ang New Year. Ug Happy New Year sa tanang mga naminaw karon. Yes, Sal, sa nga itong mga isgutan, siyempre, no, makasama sa gihapon, mga ikitag kasayuran, kang Congressman Carlo Nograles, no, sa mga pangitabo, nga ito sa Kongreso, o mga isatag kasayuran, kung unsa katong mga plano niya, karong umabot nga tuig. O isgutan na to, no, balik lantaw lang, katong mga pangitabo dito sa House of Representatives, Sal. O siyempre, isgutan sab nato ning mga pangitabo ni atong naging tuig diri sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao. Ug siyempre pa dili nato kalimtan ang mga pangutana sa atong mga kabarangay. Agig pasyon na tugotoy kami sa pagtibaya kanimo Congressman Carlo Nograles. So Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Mabunga ang bagong tuig kanin. Kaning tanan. Palihog suginli kami kung giunsa ni Congressman Carlo Nograles pagsugat ang bag-ong tuig 2030. Oh, simple lang man. Tomi sa balay, kauban na akong among pamilya, siyempre si Speaker Boy Nograles, akong mama, ang akong maigsuon, of course ang akong asawa si Marga, akong mga anak. Apil po dito sa among pagsaulog ang mga igsuon ni Papa, ang igsuon ni Mama, mga igagaw namo, mga igagaw po nila. So nahimong family affair dito sa among balay. So among murag simple lang, kaon lang ana niya nagulat mi pag-abot sa 12. Niya naay gamay nga matorotot ana. Naay gamay kantahan dito kay nagbutang pud mi og karag murag videoke. So kantahan pud mi dito hantod niya abot og 12 midnight. Then ikato na Happy New Year. Wala na, simple lang kayo. Sayod mi nga anagyapon sa ilang bakasyon sa Kapaskuhan ang Kongreso sa pagkakaroon. Ano sa aday mo mubalik sa inyong sesyon, Congressman? January 21. Actually, January 21 magsugod ang Kongreso up to February 8 kana siya. Mao nang kung imong tan-awon, February 21, 22, 23, Monday, Tuesday, Wednesday kana. Then next week, ana po 27, 28, 29, ana hantod February 8. Pila na lang kaadlaw na siya. Tingali gamiton na namo ning pipila ka session days namo para tapuson ang mga dapat namong tapuson. Tiwason namo ang kinahanglan namong tiwason. Concentrated nimi karon na ma-approve or ma-ratify namo ang gipasar sa Bicameral Conference Committee. Kay naaman tay mga balaod na nagkaroon og Bicam Conference Committee kay lain ang version sa House ug lain sa Senado. So pagbalik namo karong January 21 tingali puros ratification lang to. Ambot lang kung pwede pa isingit dito ang debates and interpellations sa freedom of information. Kung makinudo mo, ang FOI, gipasa naman dito sa House of Representatives, gipasa na gikan sa committee, gipasa na sa plenary. So, dapat magsugod nami sa among debate and sponsorship, interpellation and debate, and then period of amendments, and then voting on second reading, and then voting on third reading. So napay 5 steps before mapasar na mo ang FOI. Kaya dito sa Senado, pasado naman ang FOI dito.
no? Up to third reading pasado na sila. So okay na ang Senado. Karon ang pressure na nakaroon sa House of Representatives. Kung kaya pud ba nila pasaron, kung kaya ba namo pasaron para mahimo na gyud siyang balaod na pirmahan sa presidente. So we have January 21 to February 8 to do that. So tan-awon nato unsay mahitabo. Okay. Sa kinatibuk-an, Congressman Carlo, maayo ba o dili kayo maayo ang milabayng tuig 2012 alang kanimo, Congressman? Well, ito ba yung nahitabo? Daghan mo nahitabo itong 2012, no? Kung makainomdum ta, sa 2012, nag-impeach ta og Chief Justice. In fact, katunga sa tuig 2012, gikan January up to May or June ba to, concentrate ta dito sa impeachment. Teleserye. Oo, teleserye sa Chief Justice, di ba? So, diha ta nag-concentrate. Kung tanawon po nato, 2012, napildi og kaduha si Manny Pacquiao. Kang Bradley ang una, and then ang kining pinakalast ang kang Marquez, di ba? Tanawon po nato ang 2012, siyempre, diha mampud ta nakakuha og kadaugan ni Donaire. Kaduha pod, I think, in 2012. And then, ang kadaugan as runner-up si Janine Tugunon sa Miss Universe. Kung tanaw natong 2012 pod nahitabo ang pagkamatay ni DILG Secretary Jesse Robredo. Namatay si Dolphy. Marilu Diaz-Abaya namatay. And kining bag-o lamang si Father Reuter. Namatay sab siya. Pero kung tanawon pod nato ang 2012, nidaog pod ang basketball team nato sa Philippine Jones Cup, nidaog po ang Ascals, katulad nidaog si Nonito Donaire. So, you know, medyo na ay good points, na ay bad points diri sa kining tuig 2012. 2012 po napasar ang cybercrime, 2012 po napasar ang RH bill. So, depende sa imong perspektiba. Para nga nako, bisan unsang klase ang mga high points and low points sa usa ka tuig, dapat positibo lang gihapon ang atong paglantaw. Tanaw nato ang atong blessing, syempre na okay pa man ta, atong ekonomiya, ga-pick up man, maayo naman ang atong nasod as a whole, daghan man pud ang mga accomplishments ang nahatag sa tanang mga distrito, tang dapit diri sa atong nasod. You know, our families are still okay, ang atong kalawasan, okay lang gihapon. So, ang but lang na akong ipasabot, whatever year it is, we have to count the blessings na gihatag ka nato. Daghan man po ang mga blessings, whether personal, as a family, as a community, as a city, as a province, or as the entire nation. Daghan lang magyapon ta mga blessings gikan sa kahitasan. So, we always have to think positively. Okay, isgutan siguro nato ang imong mga pangandoy o mga tinguha, no, agi kasulugan sa bagong tuig, Congressman Carlo. Unahon tingalin nato ning imong mga pangandoy o tinguha para sa kinatibukan sa nasod, Congressman. Well, karong umabot karong 2013, kining bagong tuig karon. Well, we have to remember na karong 2013, whether we like it or not, mahimo gyud kining divisive nga year. Magkatunga-tunga, magkabangi-bangi gyud ta ani tungod kay watay mahimo election man gyud. And in every election, mo take side man gyud ta. Diri ka nga panig or diha ka nga panig, whether it's for the senatorial lineup, whether it's for the local lineup, whether for it's whatever, no? Gikan sa national candidates, party list, or local candidates man kana siya, mo take sides gyud ka. Di ba? So, kining katunga sa tuig sa 2013, magkaroon og bangi-bangi gyud ni away-away, kumbati, whatever, di ba? From January kana siya up to May. Mo nang ang ato lang wish, no, para sa atong nasod, bisan pa man demokrasya man no, wartay mahimo. That's always the healthy process of a democracy, magkaroon gyud og election. Nabisan pa man magkaroon tag election, hinaut pa unta na magkahiusa lang gyapon ta. Diba? Kung naaman tay pagtatalo regarding sa mga kandidato or sa mga issues, at the end of the day, kinihanlan atong mahinumdumnan na kitang tanan, puros tang mga Pilipino, kitang tanan, puros tang Dabawenyo, mao nang kinihanlan magkaiusa lang gyapon ta. So, ang wish ko lang, para sa atong nasod, hinaut pa unta, karong 2013, magkaroon kita og mga daghang mga higayon na or mga inspirasyon na makahatag kanato og rason na magkaiusa ta.
hinaut pa unta daghan ta mga accomplishments sa sports. Kaya every time na akit tay kadaugan sa sports, makaiusa magyud ang atong nasod. I don't know if Manny Pacquiao will fight, but for sure si Donaire napa siya yung mga laban. So hinaut pa unta mo daog siya. Ang Ascals, hinaut pa unta mo daog po ng Ascals. Ang katong mga basketball team nato hinaut pa unta mo daog. Or bisan pa man kanang ginatawag ng mga beauty contest, whether or not Binibining Pilipinas, Miss Universe ba na, o Miss International ba na, or whatever, kining mga events na inana, syempre magkahatag gihapon og reason kanato na maghiusata. So kining mga inspirational events no para kanato. Of course, mahinomduman nato na last 2012 nahimong nagkaroon kita og bagong santo, no? Si St. Pedro kang lungsod, and then si bagong kardinal, si Cardinal Tagle. Mo na siya. So gipanggal lang gihapon ta sa atong Ginoo. That's why sa 2013 hinaut pa unta magpadayon lang gihapon ta sa atong pag-ampo. Labi na ang atong pag-ampo na dili ta maigo sa mga kalamidad. Mao kana ang usa sa mga butang nga dili nato makontrol. Nature. We cannot control nature. Kung magkaroon ba ang typhoon, magkaroon ba og mga kalamidad, mga earthquake or mga unsa ba diha, hinaut pa unta kanong 2013 maminusan kana siya. O dala na pud na sa atong pag-ampo o pagtuo pagsalig nato sa atong Ginoo na hinaut pa unta na kana siya mulikay unta sa atong nasod kana mga inanang klase mga kalamidad. Of course, ang wish pud nato para sa atong nasod na mo pick up lang gyapon ang ekonomiya nato, magkaroon og daghang mga trabaho na mahatag para sa atong mga kaigsunan ng itag trabaho labi na more jobs, better economy, more productivity for our country. Minangat po ang tanan nato mga kabataan, maka-eskwela, makapadayon lang gihapon silang pag-eskwela. Ug kanunay, good health, and good health for our people na hinaut po unta, walay magkasakit. Posible man kana siya, pero sige lang, wish lang bitaw ni. Unsa po ang mga tinguha ni Congressman Carlo Nograles alang sa Kongreso para karong tuig 2013? Sa Kongreso, duha man gud ang Kongreso karong 2013. Ang 15th Congress, which matapos sa June, and ang bagong Kongreso, ang 16th Congress. So, ang akong wish para sa 15th Congress, hinaut pa unta, sa nabilin na lamang na mga session dates para kanamo sa 15th Congress, hinaut pa unta, matiwas ug matapos namo ang kinahanglan tiwason ug tapuson. No? Whether fast break kana, hopefully ang FOI ma-fast break namo. But, I hope, mao na siya may tabo. Pero dili malikayan tungod kay kulang kayong oras, gamay na lang ang oras na nabilin, o mga session days ang nabilin para sa 15th Congress, hinaut pa unta, kining umaabot na Kongreso ang 16th Congress, they will pick up from where we left off. In other words, kung unsa man ang wala namong matapos, unsa may wala man namong matiwas, tiwason unta sa 16th Congress. And kung unsa may performance namo, ang level of performance namo sa 15th Congress, hinaut pa unta, ingon na po ang 16th Congress, or kung kaya, pwede pa nilang labuan, no? And I'm talking here about attendance, ang participation. Kay kining 15th Congress, maayo ang among attendance maayo ang among track record, maayo ang among performance sa tanang mga komitiba, maayo ang among output. So hinaut pa unta, ana po ang mahitabo sa 16th Congress kung dili kung pwede pa nilang labuan kana. Ang imong mga tinguha para sa first district nga tuga syudad sa Davao, Congressman Carlo. Kanunay, syempre, ang kalambuan o kalinaw para sa atong distrito o para sa atong syudad. Nga hinaut pa unta, ang tanan nato mga lumulupyo, labi na sa unang distrito, magpabilin o mahimong mga produktibo. Dunay trabaho, mahimo, ang tanan na trabaho, or dili ka ang tanan, at least na panginabuhian. Diba? Para sa ilang mga anak, hinaut pa unta na ang ilang mga anak, naka-eskwela ang tanan, magpadayon sa ilang pag-eskwela, o matapos sila sa ilang pag-eskwela. Diba? O siyempre, para sa kalawasan o kalusugan po sa atong mga lumulupyo din, hinaut pa unta na kana lagi na katong naisakit, hinaut pa unta, di na magkasakit, di ba? Or ang mga naisakit, mapangitaan nato paagi na medyo maremedyohan ang ilang sakit. Ug sana unta wala na dili na mo daghan ang magkasakit, di ba? Kay ang kalawasan pod ang atong ug kalusugan sa atong mga constituents usapod kana sa atong mga ginamonitor ug ginatagaan og pagtagad.
Di ba? Ug ang tinuod na kalinaw pod, no? Hinatpon ta matagamtaman nato ang tinuod na kalinaw sa matag barangay, matag purok nato ug matag pamilya. Okay. Alang sa hisgutan ng pamilya, alang sa imong kaugalingong pamilya, Congressman Carlo, unsa po ang imong panalangin alang kanila? Well, mapanalangin ako kanunay siyempre ang proteksyon ug good health for my family. Kada usa naman ka miyembro sa akong pamilya na ako'y mga specific nga panalangin o mga pag-ampo, di ba? Para sa akong amahan, siyempre, akong inahan, akong father-in-law, mother-in-law nako, ang akong asawa, ang akong mga anak, siyempre, ang mga igsuon nako, gilang makapika sa kinabuhi, ang akong ate, ang duha niyang anak, ang iyang bana, si Jericho, akong manghod, bago lang sila ng anak, silang duha ng iyang misis na December 2 ng anak ng iyang misis. So, mauna siya. And then, of course, katong kinamanghuran nako na naa sa UP Law karon, nag-first year sa law school sa University of the Philippines. And of course, ang akong lola, ako mga auntie, uncle. Basta tanan, kana sila tanan, syempre na yung mga specific nila mga panginahanlan, na ako specific ng mga panalangin para nila. And of course, akong kanunay ginaampo po ang atong mga supporters, ang atong mga district staff, kamong duha, tanan nato mga higala na nagpadayon sa ilang pagsuporta. Ubisan ka to mga dili nato higala. Ako po na silang ginaampo. Of course, na hinatpaunta na maabot po ang panahon na magkaiusa ang tanan. Diba? Kini politika man, sa politics man god, dili malikayan ay mga inanang klase mga issue. Ang ako lang dinhi na mas maayo man na magkaiusan na lang ang tanan para bitaw ni sa kauswagan sa atong syudad para manigi kini sa kapakanan sa tanan natong mga katawhang nagpuyo diri sa atong syudad sa Davao. Okay, gusto po masayran sa katawhan, Congressman Carlo, kung unsa po lang gusto kabuton ni Congressman Carlo para sa iyang kaugalingon. Ay, ako, well, so man, ako, simple lang man na inapaunta na makapadayon ta sa atong pag-alagad sa katawhan. Wala na. Daghang salamat, Congressman. Congressman Carlo Nograles, magbalik lang ta kung unsa katong imong mga nahimduman ba nga mga importanteng mga panghitabo sulod sa Kongreso nito milabayng tuig 2012. Medyo self-serving. Apan mas nindot manggod kung atong mesgutan ni Congressman Carlo Nograles kung atong graduhan ang mga nahimo sa House sa skill nga 1 to 10. 10 being the highest, pila man ang imong i-score sa nahimong performance sa Kongreso nito miaging tuig Congressman Carlo Nograles? Para sa Kongreso, medyo biased ta, di ba? Pero syempre ang akong ihatag is 1 to 10, 9. 10 being the highest, nata sa 9, no? Siyam ang atong ihatag. Kay mao lagi na sama sa akong ingon in terms sa attendance maayo gwapong attendance namo. Bihira kami magkaroon og problema sa quorum. Kanang katong nga mga higayuna, katong mga adlaw na naami problema sa quorum, it's not because dili gusto mo sipot ang mga kongresista dito, but because of something else, no? Dili na ko mo expound ni ana. In terms of output, no, for the local bills and national bills, amo nang grabe ang among output sa tanang komitiba, sa tanang plenary debates, ang na-approve sa House of Representatives, taas kayo ang among productive output in terms of pagpanday sa mga balaod, no? Kato nga mga controversial nga mga bills nga dili gusto hisgutan sa uban na nagkinihan lang gyud og desisyon gikan sa House of Representatives whether pabor bang ka or dili, amo ka nang gibutohan, no? Pero muhatag lang kog 9 tungod kay ang usa ka controversial na bill na wala pa namo natapos ug wala pa namo mapasar or at least mapagbotohan man lang is ang freedom of information. Pag napagbotohan na namong FOI, whether win or lose, muhatag na kog 10. Pero sa kasamtangan karon tungod kay halos tanan na take up namo At least ang tanang mga bugat mga controversials gi-take up namo.
walay budget na nagkaroon og reenacted budget. Kay among gitarong gyud o gimayo gyud namong gitarong gyud namo ang among trabaho diha sa pagtuki ug pag-approve sa budget. No? So ang kulang na lang para maghatag og 10 isang FOI. Kung ma-approve namong FOI, okay na, GIS na na. Sayod ang tanan, Congressman Carlo Nograles, nga sagad sa imo mga gipasa nga mga balaod nun, nahimong hingpit nga balaod itong milabay nga tuig. Sa imong badabana, unsa kaha ang kinadak-ang katumanan ang imo nakabot dito miaging tuig, Congressman Carlo? Well, sa Kongreso, sa balay, sa House of Representatives, siyempre, napasar nato diha ang katong additional regional trial courts para sa siyudad sa Davao, additional tulo ka regional trial courts. Napasar pud nato dito sa mga pet bills nato na kita nag-sponsor. Napasar pud nato dito ang criminalizing the financing of terrorism. So, moto ang duha ka pet bills nato na nahimong Republic Act. Sa mga pet bills nato na napasar sa House of Representatives na ginahulat na lamang ang approval sa Senate, na katong strengthening of the Juvenile Justice Act na kanunay ginareklamo lagi na underage, kung underage pakawalan na. So na-approve na mo sa House of Representatives, waiting na lang mi sa Senate kung sa ilang aksyon. Ug katong napasar pud namo ang Philippine Trade Representative Office na makatabang sa trade relations nato with other countries. Pet bill po nato na siya na napasar sa House of Representatives na karon ginahulat na lamang sa Senado. And on strengthening the central bank system, the Central Bank of the Philippines, napasara na din yan sa House of Representatives, karon ginahulat na lamang sa Senado. In terms sa infrastructure, of course, ang atong pinaka-pride, ang atong USEP Sports Dome, na daghan lagi nagasulti na dili lagi maabrihan na or dili lagi na magamit. Now, karon naabrihan na nato, gani nagkaroon na tulog ka dakong concerts dito, nagamit na sa USEP, and of course, usa sa mga konserto dito ang gikan sa international foreign artist na ang si tawag ato Air Supply. Diba? And then of course sa ato mga infrastructure projects pod ang completion nato sa mga barangay halls, labi na sa barangay 6, no, sa barangay 26, sa barangay 22, sa barangay 40, sa barangay 19, sa Bagua Playa, Matinapang. And then of course, naamantay mga multipurpose pavements, mga roads, mga kalsada na atong gihimo sa lain-laing mga barangay, mga multipurpose building na punta. And then, syempre, sa scholarships, na nagpadayon ta sa atong mga scholarships, nagpadayon punta sa atong mga CMAP, mga medical assistance nato, ang atong mga livelihood programs, and ang medical missions nato na halos tanang mga barangay na ato na nato pinagi sa atong medical mission. And then, halos kada bulan. In fact, sometimes twice a month na atay medical mission. Mao kini ang mga na-implement nato nga mga projects sa 2012 and hopefully karon 2013. Okay, gikan sa mga nindot nga mga katumanan o mga panghitabo nitong miaging tuig 2012, Congressman Carlo, gusto sad ko mangutana kung doon na ba'y mga panghitabo nitong miaging tuig gihapon dias Kongreso nakapag-uol nimo o imong gikamahayan, Congressman Carlo? Well, syempre sa Kongreso katong pagpasar sa RH kabalo lamang gyud mo kung unsay akong position dito. Supakit ko dito pero maulagi ka na matud pa sa akong sa akong gingon, at least gipabotohan namo. Kung sa mga Kongreso ilang gilikayan ng issue, in this Congress dili sila makaingon na among gilikayan kay talagang pinagbotohan namin. Kato lamang, ang resulta is dili pabor. I mean, personally, para nako, dili na siya pabor para sa atong nasod. But I could be wrong. We don't know. Diri sa pag-implement natin sa mga projects para sa First District, ang akong gikamahayan lamang is nagkulang ta sa panahon para dito sa bagong project nako katong mini jobs fair kada barangay. Kay kining mini jobs fair nato nagsugod lamang kini human na nag big jobs fair, major jobs fair tayo tung October. Then gisulayan nato na magdala og mini jobs fair kada barangay
And then nahatod lang na ako sa duha ka barangay itong November and December. Na gustong ta nako kung dili lang unta maabtan og kining election ban, makabadayon mi sa inanang klase nga project. Kay nakita nako na usa sa mga kinihanan natong buhaton para mahimong matabangan natong atong mga lumulupyo dinhi sa unang distrito is matabangan sila na makapangita og trabaho. And ang job fair man good, kung 1 day or 2 day lang na siya, syempre dili tanan maka-attend. Ug dili tanan ma-inform, ug dili tanan makaadto. Mao nang ang idea nako na kining mini job fair madala nato kada barangay. So gidikit nako dito sa medical mission nato, so gawas na atiman ta sa kalawasan, kalasugan sa atong mga lumulupyo na pagyutay job fair na muhatag og higayon sa atong mga katawhan na makapangita og maayong trabaho. Gisug na nato ninong November, December, pero karon January, February after na tag-election ban. Hopefully, kaluyan sa Ginoo, kaluyan sa katawhan sa siyudad sa Davao, labi na sa unang distrito, kung makapadayon ta, kini ang atong konsentratan sa 2013. Usa kini sa mga component sa bag-ong mga proyekto nato na atong ihatag para sa atong mga constituents sa 1st District. Okay, base sa imong gisulti, Congressman, sa kinatibukan ug ato gyung sumahon, murag nindot no ang nahitabo diya sa Kongreso atong milabay nga tuig. Apan human sa imong mga gisulti, Congressman, ug human sa imong mga nahimo diya sa Kongreso, unsa pud kaha ang imong gibati kalabot sa kanang mga panghitabo na panghitabo nga katong mga nakatibulaag sa atong nasod, Congressman? Mao lagi kana sama sa akong giingon, ang usa sa effect or epekto niya ng kumbati namo sa House of Representatives regarding sa mga controversial na measures is syempre kana lagi hatag og divisiveness not only diha sa House of Representatives kundi sa tibok nasod nato, no? So apil na dito ang sa impeachment na divide ang nasod nato dito sa sin taxes na divide po ang nasod nato dito, diha sa RH bill na divide po ta dito, di ba? So these are the very controversial na mga measures na kato lagi medyo nagkaroon og division not only in the House of Representatives, not only in the Senate, but also the entire country. Ang nagustuhan ko lang sa 15th Congress is whether ingon ana man ka divisive ang issue, we were professional and mature enough na pagkauman niya na, okay lang yapon, padayon lang yapon ta. Because we wanted to set an example also to our constituents and to the people of the Philippines sa atong nasod na kini mga issue, pwede natong pag-awayon kini. Pero human og mabotohan na ni siya, respetuhon nato kung unsa ang nigawas nga resulta. Kay demokrasya lagi ni. So dili dapat nato personalon, di ba? Ang tanang mga kongresista na ay kanya-kanyang paglantaw, na ay kanya-kanyang pagtanaw, na ay kanya-kanyang opinion sa tanang issue. But as representatives of the people, maumanggid na siya ang dapat mahitabo. Mas malain ta kung ang tanan ni side sa usa, ang tanan ni side dito sa pikas, di ba? Murag dili na ang ayan. Pero kanang init na debate, init na interpellation, init na kanang exchange of mga ideas, okay na para sa demokrasya. But at the end of the day, ang mas okay sa demokrasya, human mabotohan ang mga issue, tapos na. Tapos na. Padayon na punta. Padayon na punta. Unya, magkaiusa tagbalik. Ugmaw ka na ang, that's something that we wanted, the House of Representatives, we wanted to show to the people of the Philippines na, anita, pero pag human sa issue, mabotohan na whether kung kinsa may daog, respetuhon nato, win or lose, padayon lang gihapon ta sa atong mga paglantaw, atong kinabuhi, atong mga maayong mga idea para sa atong kauswagan, etc. etc. So, mao na siya ang the maturity and the professionalism sa House of Representatives. Doon na pa yung mga gireserbang pangutanan si Saldini mo, Congressman. Apan ato na siguro tagagigayon sa ang atong gamay pagnomdom. Ayaw mo gawa mo balik benta sa atong pulo kabit. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw, panginabuhian nga makapanindot sa atong pagbatyag in demand sa Barangay Maa. Busa, laing batch ang atong napauman sa Beauty Care Skills Training.
Sila nagikan sa Don Julian ug St. Michael Village nga interesadong mapaanindot ang atong pamati sa atong kaugalingon. Ano man ang mandato sa as worker sa government na i-promote gid namo ang mga programa sa government para sa katawhan, no? Congressman Carlo Nograles, salamat sad kaayo kay nagkandak siya galing na seminar. Dako kay tabang para po sa mukan. Ako, nakita na ako nga kinig ang maayo para sa mga tao, no, nga makatabang gyud ni kay sa mo. Depende na lang na sa tao kung iya i-practice o dili. Magpadayon kung mag-alagad ka ninyo, kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak TV. Kaunlaran, paglago ng ekonomiya. Ito ang mga layunin natin bilang isang bansa. Pero anong halaga ng kaunlaran kung bawat taon ay lantad tayo sa mga sakuna at ngit-ngit ng kalikasan? Nang salantain ng bagyong Ondoy at Peping ang Luzon noong 2009, 200 bilyong piso ang nasira. Noong 2011, nang humagupit ang bagyong Sendong at Pedring, may higit 15 milyong Pilipino ang nawala ng tirahan. Hindi pwedeng magsawalang bahala, hindi pwedeng kanya-kanya. Magtulungan tayo para maibsan ang panganib ng sakuna sa ating mga komunidad. Sa susunod na pagsubok na dala ng pabago-bagong panahon at kalikasan, wala nang dapat mamatay. Walang tahanan ang dapat masira. At walang kabuhayan ang dapat mawala. Panahon na para iligtas natin ang isa't isa. I'm proud to take care of my lola. Maayo lang kay naay Senior Citizen Saxi Senator Angara, nga gipalambo nila Congressman Sani Angara. Kadaghan og benefits, maong happiness is complete. Today is a sunny day. Maing adlaw, 30 ka taga-barangay 76-A ang ato na sabgipatuon og libre sa Basic Welding Skills Training sa Oplan Kabuhayan Program. Nakahimo sila og carport tent isip pa matuod nga sila angay gayud makadawat sa TESDA certification. Ako kinasingkasing nga nagapasalamat kay Congressman Carlo Nograles sa iyang proyekto nga Oplan Kabuhayan na binaning welding nga ako isa sa naka-apil. Ako kayong pasalamat kang Congressman Carlo Nograles kay maudani nga programa nadungagan among kahibalo. Daghan kayong salamat kay Carlo Nograles kay tagaan mi nilag chance na makatuon na libre sa ilang Oplan kaalam na welding. Nga salamat kayo. Magpadayon ang pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak TV. Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Sals, balikan nato itong imong mga nabiling pumutana, kalabot gihapon sa mga katumanan diya sa House of Representatives nitong milabayng tuig. Sals. Matod sa record sa House, Congressman Carlo Nograles, doon na mo'y 972 ka mga importanteng balaod nun nga inyong napasar nitong miaging nga tuig. Isip House Assistant Majority Leader, mga taon na may kung giunsa ninyo gihimo ang ingon ni kadaghan nga paghimo sa maong buluhaton Congressman Carlo? Division of labor siguro. Usa ka na sa among effective kayo na strategy. Kumbaga na ay mga chairman man na siya. So ang tanang mga chairman nato ato gina silang gitagaan og task nga tiwason nila ang kinahanglan tiwason dito sa ilang komitiba. And then preparahan nila pag maabot na sa punto na i-sponsor na dito sa plenary, dapat preparado sila. Then kaila man pud mi kung kinsa mag-interpellate. So gina-advisean pud namon, kamo ni bahala mag-interpellate ha, kamo ni nakatuwa ka mag-interpellate. Mao na nagkinahanglan gyud mi og kooperasyon ug partisipasyon sa tanang mga kongresista. Apan ang nakatabang gyud og dako ang attendance gikan sa mga representante sa Kongreso. Ang ilang pagsipot dito, ang ilang attendance, ilang partisipasyon, nakatabang gid kana og dako labi na during the time na ang ginahisgutan namo ang mga bugat ng mga balaod nun ug ang katong mga of course sa budget hearing kinahanglan magid nato og attendance. Mao nang wala gid mi naglangan dito sa pag-approve sa atong mga bills, mga balaod nun tungod kay wala gid mi nagka-problema sa quorum. Dili gid mi nagka-problema sa attendance. So mao lagi na hinaut punta sa 16th Congress ina na pod
kakugihan mo sipot sa mga sessions ang ato mga kongresista. Alang sa bagong tuig, Congressman Carlo Nograles, unsa sa imong tan-aw ang posible mabuhat sa House para karong tuig 2013? Finishing touches na lang kini siya. In other words, napay mga nabili na mga for ratification namo nga nag-agi na og bicameral conference committee. Usa na diha katong sa biometrics, no? Nasa BICAM Conference Committee ka na aprubahan namo, na i-ratify namo pag inigbalik kini karong session, maabot na session dates. So ang ratification ni ana ang sa biometrics law, ang ratification dito sa Bicameral Conference Committee sa early voting para sa media. Yung mga members of the media early vote, higayon na makaboto sila og sayo para mako-cover sila during the May 13, 2013 elections. Ang katong strengthening tripartism sa labor code, ang strengthening of conciliation and mediation process as a way of dispute resolution, and then napatong anti-racial, ethnic, and religious discrimination. So mao kini ang mga remaining namong tiwasonon na mga balaod nun, and of course katong FOI lagi. Okay, humana na to usal na isgutan, Congressman, no? Itong mga performance sa House of Representatives. Ato sigurong tukiyon po, unsa po katong nahimong mga katumanan ni Congressman Carlo Nograles sa unang distrito sa Tacloban sa Davao. Kasaylo alam may Congressman kung murag mo gawas nga nangayo minimo og instant accomplishment report, no? Pinagi ni mga sumusunod nga mga pangutana pa na sayo gud mi nga daghan ang sa atong katawan ang gusto nga makisayod sa imong mga nahimong performance diya sa unang distrito sa Tacloban. Hilabi na kung unsa katong imong mga gusto pong buhaton alang sa karong sunod tuig. Tuguti ako sa pag-isgot tingali, Congressman, sa pag-una pag-isgot ni ining Nograles Oplan Calzada Project. Unsa may mga development? Actually, tamang-tama. Dalagid ko ani kay kabalo ko na usa ka na sa mga pangutana siguro ninyo kay syempre mao magid ang topic nato, no? Alang sa kasayuran sa tanan, actually naghimo mi og kining accomplishment report. So nakabutang diri kung unsa ang mga nahimo nato mga projects, mga proyekto nato, whether sa Oplan Calzada ba na, sa Oplan Kaalam ba na, sa Oplan Kahayag ba na, sa Oplan Kalusugan ba na, ug sa man pa nato mga projects. Tanan. So para for the sake of transparency and accountability, gibutang gyud namo diri kung unsa ning like ang pangutanan mo sa Oplan Calzada, nakabutang gyud diri sa Oplan Calzada projects nato kung unsa kini, asa namo gibutang, unsay pangalan sa project, pilay kantidad sa project, and then unsa nga tuig na tapos, unsa nga tuig na hatag. So very clear and transparent kita and accountable kita. In fact, amo ning gina-distribute sa tanan nato mga lideres, sa tanan mga gustong mobasa ani dito sa among district office, naga-distribute pud mi ani. Kay parang tanan na gusto makabasa ani, nagyud sila makuha ang kopya. And then kini siya among ibutang pod sa among website, no? Sa www.carlonograles.com. So, kung unsa man tong pangutanan nimo sa Oplan Calzada, nakabutang naman diri. Kung atong isa-isahon ni mahudan gyud tag oras. So, ang ako lang din is if you want to check kung unsay atong nahatag gikan sa 2010, no, sa pagsugod nato, 2011, mga projects nato, 2012, up to 2012 lang actually, kini siya. So from 2010, June 2010 up to December 2012, mao ni nakabutang diri. Kung unsa pa yung mga coming natong projects, well, napamantay mga kinilagi ang construction sa multipurpose building sa or barangay hall sa 6A, sa 19B, sa 22C, sa 26C, sa 40D, sa barangay Bagua Playa, barangay Bagua Galiera, Catulong Pequeño, Maa, Matina Crossing, Balyok. Then doon na kita yung mga multipurpose pavement or roads or farm-to-market roads sa Maa, Balyok, Bagua Galiera, Catulong Grande, Matina Pangi, ug Langob, and barangay 6A and 20B. Pero for naapatay coming sa first tranche sa 2013. So duha ka batches pa nga mga projects before magkaroon og election ban hopefully. Unya, naapatay mga coming karong 2013 na widening
para sa diversion road, reconstruction sa Quezon Boulevard, upgrading sa Old Davao Cotabato Road, widening sa MAA, sa F. Torres Street, sa ABS-CBN Quimpo Boulevard, and diri sa Barrio Obrero. Then doon na pagyud tay strengthening of the Bolton Bridge 1 along ABS-CBN Quimpo Boulevard Diversion Road, and kining mga various infrastructure projects para sa First District of Davao City, and ubang mga preventive maintenance projects para sa ato mga major highways din sa unang distrito. Okay. Ang pinaka-paborito sa imong mga proyekto, Congressman Carlo, kining gitawag natog Nograles Scholarship Program. Kumusta og unsa ang nahimong dagway niini niadtong miaging tuig ug unsa pud ang palaabuton sa katawhan para karong 2030? Well, for the scholarships, nakabutang man diri, no, kung pila nga itong mga scholars. So, for the year 2012, doon na kita'y 7,031 ka-scholars na gitabangan nato, gisuporta nato para silang pag-eskwela sa college. Then, doon na kita'y mga community-based scholars nato, diya mismo sa barangay, 1,065 scholars ang napatapos, napag-graduate nato. And then, sa technical vocational schooling, naputay 620 ka mga scholars, more or less. Mao kini ang mga scholars nato for 2012. Okay. Sals, ubay-ubay gid, no? Ubay-ubay. Unsa pud ka ang dagway nini karong umaabot nga 2013 sa syempre, scholarship atong program? ipadayon ka na siya. Kay karon second sem naman. So, tung October na renew naman nato na sila. So, up to ano na siya, up to March, di ba? And then ang next niya na is sa ano na, sa May, after election na. Ang renewal niya. Tama-tama kay June, no? Okay, June man ang interest sa yes, ang pagbalik sa school year, ang pagsugod sa school year 2013-2014 na pud na siya. So laing batch na pud. May kalabutan sab sa Nograles Jobs Fair, Congressman Carlo. Unsa man ang nakabot sa mga proyekto nito milabay nga tuig? Ug unsa man ang imong mga plano gani nining mao nga proyekto karong sunod tuig, Congressman Carlo Nograles? Well, sa Jobs Fair nato, nagpadayon man ta sa atong Jobs Fair, no? Sa 2011, doon na kita 3,250 ka mga aplikante sa atong job fair. Then sa 2012, 3,369 ka mga aplikante sa atong job fair. And then karon lagi ang bago natong proyekto na barangay per barangay namin magka-job fair. Kanang ginatawag nato na mini job fair sa mga barangay. Kay dili man nato ma-expect ang tanan makaadto dito sa NCCC sa atong mga job fair every October. Mao nang ang gusto namo mahitabo karon is every month unta, no? Kung dili lang unta naabtan og election ban, every month na po tayo laing barangay nga atong atuan, appeal sa medical mission na pagitay mini job fair. Sayod mi nga doon na sabgay gilusad gadaghang matang sa livelihood projects diri sa unang distrito ning Atuga siyudad sa Davao, Congressman Carlo Nograles, sama sa pananglitan sa basic carpentry, welding og beauty care skills training. Pabor suginli kami og dugang kalabutan sa mga proyekto, Congressman Carlo. Yes, actually kining atong mga community-based training nato, dugay naman ta nagsugod ani. But ang among ginabuhat is amo ni siya ang gina-improve or dugangan nato og laing ang mga trainings. So sama kaniadto ang atong mga livelihood training is may tungod sa culinary, dito sa food processing, meat processing, fish processing. So puros mga food processing atong ginabuhat. Then ni-graduate na ta dito, naghatag na pud ta og kining welding. And then naghatag pud ta og kining mga basic welding og kining hairdressing, no? Mao to ang sunod nato. Karon kay natuyok naman nato ang tanang barangay ug nakahatag naman ta og kining welding lagi og hairdressing, ni-graduate ta pud ta dito, naghatag na pud tag lain ang pinakabag-o nato karon. Kato lagi ang carpentry, no? Then naghatag pud tag katong guitar making, and then katong beauty care na apil ng tanan, manicure, pedicure, hairdressing, apil na dito sa beauty care. Mo nang every time na matuyok na namong 54 ka barangay, mo develop na pud ni og laing training.
kay para mahimong dynamic, dili lang gani na na-stack up ka sa usa ka training. Ug nya dili man pud namo gusto na ma-saturate, no? Dili man pwede na ang tanan hairdresser, di ba? So kinahanglan sa gulan pud nato manicurista, pedicurista. Dili man tanan pwede puros welding or puros welder na lang, di nahatag na pod mi og karon og basic carpentry, so mga mason na pod, mga karpentero na pod ang atong ginatabangan, ang atong ginatagaan og skills. So gina-develop gyud namo kini siya. Ginatuyo gyud namo ni na among pag-aralan o unsa bay nindot karon. Ang carpentry gisudlan namo na siya kay kita man nato boom kayo ang construction diri sa syudad sa Davao. Daghang mga subdivision, daghang mga malls, daghang mga commercial buildings ginapatukod karon. So nagkinihalan sila mga karpentero, mga mason. So gawa sa welder na atong gina-training, karpentero ug mason pud ang atong gina-training sa matag barangay. So gina-develop gyud namo ni kinahanglan mahimo kang dynamic kay para matagaan natong pagtagad ug mahatag nato ang gikinihanglan sa atong mga katawhan. Okay, lain pa sa gitawag nato og Nograles livelihood projects Congressman Carlo. Among nasayran nga doon na po kay ginatawag nga social welfare program, no? Kundi nagpasiugda sa supplemental feeding sa naglain-laing barangay sa unang distrito sa atong Dakbayan. Apil sa mga proyekto katong imong mga medical missions, ang pag-apod-apod sa CFL lamps. Gani nasayran namo nga pati disaster relief operations, no? Doon na pug ka. Gusto lang namo ipangutan na Congressman Carlo kung doon na kabay gusto ipaabot sa imong mga taga-suporta kalabot sa mga programa. Yes, kining mga projects nato katong supplemental feeding, di ba? Sa una, ang among ginabuhat matag barangay, maghatag kitag feeding dito. So we wanted to be more scientific about it na ang supplemental feeding gi-graduate naman pod namo og kining supplemental feeding gidala na nato sa mga eskwelahan. Kay ang mga eskwelahan manggod, mga public elementary schools nato, naman na sila yung supplemental feeding program na mag-identify sila kung kinsa to mga undernourished, mga wasted, severely wasted children, ginamonitor nila ang progress ug ang ilang nutritional mga nutritional components, no? So aging pagsuporta, nagadala mi og supplemental feeding program dito sa mga eskwelahan kung kinsay gusto mo dawat ani kay para naay mga kabataan dito, mga bata na matagaan og inaning klaseng supplemental feeding. Siyempre i-monitor nato ang weight, ang nutritional components, and then of course katong performance nila sa school. So very scientific ang approach. So gawas dito sa mga barangay na naga-supplemental feeding ta, dito pod sa mga public schools, ginatabangan nato kay para mas kining mga bata mas ganahan sila mo eskwela, mutaas ang ilang performance, academic performance, mas matagaan nato sila gigay na mapalambo nilang ilang kaugmaon. And then of course, katong mga disaster relief operations nato kanunay manggitang na-stock kay para kung in kaso nagkaroon og kalamidad na gyutay ikahatag dayon natay mahatag nga mga disaster relief operations, no, or relief goods para sa mga maigo sa disaster. Katong Oplan Kahay kanunay man pud na, no, naapatay mga sok ng mga purok diha na wala pa maserbisyohan sa Davao Light. So ang among opisina murag kami ang conduit sa katong mga barangay o katong mga purok paingon dito sa Davao Light, kami ang nag-facilitate sa mga pag-process ni ana para mas mapaspasan nato ang paghatag og mga suga para dito sa mga purok. Then ang medical mission nato maulagi ka na imbis na kami ang maghulat na mga pasyente ang muadto sa among opisina para mangayo og tabang sa atong kanunay na pagkighimaman, pagtuyok nato sa mga barangay. Syempre na pansin pud nato na naiuban na dili kayo sila hilig na muadto sa doktor or wa sila pamasahe, padulong sa padtog doktor, padulong sa hospital. So kami na lang ang maghatag medical mission, dalahon nato ang tanang mga doktor dito, apil na mga nurse, apil na mga medisina, kay para dito mismo sa purok or sa barangay, makahatag kitag medical mission na magaserbisyo kita sa mga lumulupyo dito. And then ginabuhat nato ni every month, no? Sometimes twice a month pagani, 3 times a month, kada bulan natay mga medical missions sa niya. Okay. Suma total, Congressman Carlo, kumpiyansa ka ba nga isulti at ubangan sa katawhan sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao nga imong nabuhat og nahatod ang katong imong mga panaad nitong milabayng tuig 2012, Congressman? Ani na lang, Raf, wala ko'y angayng ikaulaw.
ug dili ta maulaw na mo atubang sa ato mga katawhan sa siyudad sa Davao labi na taga-unang distrito ug dili ta maulaw na mo duol nila ug mangayo og ilang suporta kay no halos tanan-tanan sa atong mga maayong paglantaw para sa atong distrito kining atong mga damgo kining atong mga gustong buhaton nga mga ug i-implement na mga programa ug mga proyekto na implementar man nato. And that's why makaingon gid ko na dili ko maulaw na moduol nila ug matubang nila. Mao lamang gid kana ang ako dira is mato ko sa usa ka barangay or matubang ko sa mga tao unsa man pud na akong ikasulti kung wala ko nahimo. Di ba? So maulaw pud ta nangayo tag kumpiyansa nila nangayo tag suporta nila at kaniadto. Nya karon mangayo na pud tag suporta og tabang unya wala man tay ikapakita medyo dili na ako kayang dawaton kana. No. Personally for me inana akong kinaiya eh. So at least masulti na ako na kini karon dili ko maulaw na moingon kanila gani naghimo tag accomplishment report kay para kung naa sila pangutana unsa may nabuhat nimo at least na tay ipapakita. Namo ni mao na unya syempre dili lang kutob dira gusto pa gyud nato na mas madugangan pa gyud nato ang atong pagserbisyo o paghatag mga programa mo proyekto kay daghan pa man ta mga ideas para sa atong distrito. Mao lang ni gusto natong implement. Okay. Ato ta sa mga pangutana sa ato mga kabarangay Congressman Carlo Nograles. Unahon nato ni mga pangutana sa katawhan may kalabutan sa kasong political vandalism nga gisang-at kuno sa usa ka kandidato sa District 1 nga mao si Attorney Eli Pamatong batok sa mga kaatbang. Apil daw ka sa di kasuhan Congressman Carlo Nograles og ang kanhi Vice Mayor nga nagsigi daw og bitay sa iyang tarpaulin nga perti naghana og gani matud pa sa ilahang report sobra libo na ang gipangbitay diha sa First District niadto nga siyudad sa Davao. Unsa daw imong tubag sa maong kaso Congressman Carlo Nograles? Actually dili tingali ang ayang tubagon ka ng mga inan. Para nga nako manggod gihatag na nako na sa abogado kay kaso-kaso lagi di sige namatay mga abogado para ana. So for me hindi ko mo comment ni ana kay para naman na sa abogado. So I think the lawyers are on top of this. They're the ones handling the cases. Pero before ko niyanhi na report nagsulti ang usa ka abogado nako nasa legal team nagsulti na katong gi-file daw na complaint lagi against me na-dismiss na daw. Dismiss na. So dismiss na daw to. Now, regarding dito sa usa nimong pangutana kung dito sa usa ka sa usa ka tao wala ko ilabot diya. I don't know actually wala ko kabalo kung unsa ba gyud ang tinuod diha or kung kinsa man. Wala man ko'y nakita. Ako may nakita ako, ako may nakita. Sobrang libo? Pingon? Pingon? Wala takabalo, anak. No comment na lang ko. Okay. Sa mga mahiligon kayo sa Sumbagay, Congressman Carlo. Sumbagay na po. Sumbagay na po ni. Nangutana po sila kung unsa ba daw ang imoy kasulti sa balita nga kining Pacquiao Marquez 5. I don't know. I have not talked to Manny about that. Base lang sa akong nabasa sa mga mantalaan, murag nagduha-duha pa daw si Marquez kung musugot ba siya sa Pacquiao Marquez 5. Storyahan pa daw niya isis, ang iyang asawa kung sa ba, I don't know, basing nagpa-hard to get lang. Wala takabalo. Maybe when I attend session, basig na dito si Manny, ako siyang pangatanman. Kung sa bagay real score ni Ana. Basikan look pumabalsa ko to. Pero dili kay syempre election na gud sa May. So ang pagpangandam. Ang pagpangandam bisan I don't know kung naa siya kontra. Syempre dili man gud siya magkumpiyansa. Kay si Jinky dagan man sab, no? Siya dagan siya, yung son dagan man sab. So I don't know January to May kung masingitan ba yan ng away. Wala na siguro. Murag lisod na. Maybe after election, pwede pa. Pero maulagi ka na, we don't know if si Marquez ba masugot.
So, bahala na si Bob Arum diha. Bitaw. Namutahan na po ning mga ungo kay politika Andres Davao Congressman Carlo. Ina na diay na yung politika, na ungo sa lasto. Okay. Ang ilang pangutana kung doon na ba daw suportahan ang nga mga kandidato pagka senador kining National Unity Party o ang NUP para karong May 2013 elections. Yes. Nami, pero dili pa kompleto. And I don't know kung naanak ko clearance na magsulti kung kinsa. Okay. I think ang sa akong naibawaan, no, na suportahan namo mga senators sa among partido, ang mga senatorial sa among suportahan. Apil na diya si JV Ercito Estrada. Amuning suportahan si Senator Gringo Honasan, si Senator Alan Peter Cayetano, and then si Jackie Enrile, Congressman Jackie Enrile for Senator. So far, yung apat na yan ang kumpirmado na among suportahan. Ang uban, making pa. Yeah. Basin daw si Loren, basin si Cheese, basin si Villar, but you know, hindi pa final. So I cannot really say kung kinsa ba. Pag-abot sa panahon. But ang apat na yan, parang sure na yan, klaro na yan. Doon ay mga kandidato pagka-konsyal diri sa First District niya itong siyudad sa Davao nga nagaduol daw sa imo mga taga-suporta diya sa kabarangayan, Congressman Carlo, mingon nga imo daw silang ginasuportahan dito ba Ang akong ginasuportahan si Councilor Joan Bunguyan. Ambot lang basin unsay balita na yun pangutana, ako pod ba ang ilang suportahan pagka-congressman? Say lamang kayo mo ingon sila na di ba? Sila daw ang akong ginasuportahan. Well, ang pangutana, ako pod ba ang ilang ginasuportahan pagka-congressman? Pangutana po na sila. So akong instruction, kasi na yung magsulti kinana, pangutana sab. Mungkin sa imong congressman. Parang di naman ginato kapugngan, ngayon susunod sa atong katalong ng kalampuan daratanan, mga mensahe, o pasikat doon na pa ikapuno si Congressman Carlo Nograles, sir. Yes, of course, Happy New Year, mabungahong bagong tuig, 2013, kanatong tanan. Of course, sa akong asawa, happy anniversary, kay mo kini ang 6th wedding anniversary namo ni Marga. So, happy anniversary kanamong duha ni Marga. And of course, sa tanang mga nagtanaw ug naminaw karon, salamat kaayo sa kanunay ninyong pagsuporta. Ako nang gi-publish sa accomplishment report kung unsa may mga accomplishment nato natong tanan kay isipin yung representante, akong trabaho ang ihatag ang maayong pag-alagad pagserbisyo kaninyo. Ug dili na ako mahatag kini kung wala ang inyong suporta ug ang kanunay ninyong pakikistorya kanako. Kay pinaagi sa atong pag-istorya, pinaagi sa atong pagtanaw kung unsay pinakamaayo para sa atong distrito, diha ta makabuhat og kini mga programa mga proyekto na makahatag og dakong paglambok para sa matag pamilya na puyo dinhi sa First District sa Davao City. So salamat kaayo ug hinatpon ta kanunay kuninyong ubanon, samahan ko ninyo sa atong pagpalambo sa atong distrito. Siyempre pa sa akong mga anak, Mateo, Massimo, ug Mika, kaning tanan daghang kay salamat ug Happy New Year. Daghang salamat Congressman Carlo Nograles. Usubon ko lang happy 6th wedding anniversary Congressman Carlo and Madam Marga Nograles. Ug gusto lang pud nako pasalamatan Salz ang naghimo sa atong set design, si Jack ug ang makeup kanato si Kata Gallianeto, no. Ug di la ko kalimtan Salz, no. Happy birthday po sa akong kapika sa kinabuhi kang Joan Shirley. Mabutuhay na ni kay 45 naman. Mabuto na ni. Kuyaw na ni akong asawa ron. Anyway, tungod kayo naman kitay oras kaninyong galas kahanginan Rafi Bermejo. Daghang salamat o Happy New Year po sa. Okay, siyempre nga ito nila ni Bombet and Matet Castillo o kang speaker Prospero Nograles. Happy New Year. Inyong alagad, Salvi Chato. Hanggang lang. Kalambuan, Dalatana.
Maing adlaw, 30 ka taga-barangay 76-A ang ato na sab gipatuon og libre sa Basic Welding Skills Training sa Oplan Kabuhayan Program. Nakahimo sila og carport tent isip pa matuod nga sila angay gayud makadawat sa TESDA certification. Ako kinasingkasing nga nagapasalamat kay Congressman Carlo B. Nograles sa iyang proyekto nga Oplan Kabuhayan na binaning welding nga ako isa sa naka-apil. Ako kayong pasalamat kang Congressman Carlo Nograles kay maudaning nga programa nadungagan among kahibalo. Daghan kayong salamat kay Carlo Nograles kay tagaan mi nilag chance na makatuon na libre sa ilang Oplan kaalam na welding. Nga salamat kayo. Magpadayon ang pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak. Kaunlaran, paglago ng ekonomiya. Ito ang mga layunin natin bilang isang bansa. Pero anong halaga ng kaunlaran kung bawat taon ay lantad tayo sa mga sakuna at ngit-ngit ng kalikasan? Nang salantain ng bagyong Ondoy at Peping ang Luzon noong 2009, 200 bilyong piso ang nasira. Noong 2011, nang humagupit ang bagyong Sendong at Pedring, may higit 15 milyong Pilipino ang nawala ng tirahan. Hindi pwedeng magsawalang bahala, hindi pwedeng kanya-kanya. Magtulungan tayo para maibsan ang panganib ng sakuna sa ating mga komunidad. Sa susunod na pagsubok na dala ng pabago-bagong panahon at kalikasan, wala nang dapat mamatay. Walang tahanan ang dapat masira. At walang kabuhayan ang dapat mawala. Panahon na para iligtas natin ang isa't isa. I'm proud to take care of my lola. Maayo lang kay naay Senior Citizen Saksi Senator Angara nga gipalambon nila Congressman Sani Angara. Kadaghan og benefits, maong happiness is complete. Today is a sunny day.